Magandang umaga sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed today. Ayan, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Kasi buhay ka, you are alive, you are breathing. Sabihin mo sa katabi mo, ang ganda mo ngayon. Sabihin mo naman sa lalaki, ang pogi mo ngayon. Ayan, ang ganda mo ngayon. Sa babae, sa lalaki, ang pogi-pogi mo naman. You look so neat and clean today. Ayan. Sino excited dito? Excited na ba kayo? Sa Word of God? Parang excited kayo sa swimming, hindi sa Word of God eh. Amen ba? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. It is a wonderful morning. Salamat sa Panginoon dahil sumikat ang araw kagabi. Akala ko talagang didire-diretso yung ulan, pero salamat sa Diyos, no? Sabi nga, every morning is a new blessing. At blessing din na umaaraw ngayon dahil may enjoy natin yung gagawin natin, yung baptism natin, at the same time yung ating fellowship. Mamaya pagkatapos ng lahat ng activities na meron tayo ngayon, pwede kayong umuwi na kasi tapos na tayo. Ay, maliligo, syempre. Kayo naman parang na-disappoint yung mga mukha nila. Kuya Ray, kala ko pwede nang swimming Pwede, pagkatapos lahat ng gagawin natin. Sasabihin mo sa katabi mo, mamaya mo na isipin yung swimming. Oo. Tingin ka muna kay Kuya Ray kasi makikinig tayo ng Word of God. Amen? So, ako nga po pala si Kuya Ray sa mga hindi nakakakilala sa akin. At isa po ako sa leaders ng Gem Life Fellowship. Salamat po sa pagkakataon. Salamat sa ating Panginoon. It is an opportunity for me to share the word to you today. And alam naman natin, nung Friday, tayo ay nagdiriwang ng araw ng pinapalaya na kita. Araw ng mga puso, layo na nun Araw ng, sabay-sabay natin sabihin, kalayaan. Alam nyo, dapat bilang isang Pilipino, maging patriotiko tayo at pag-araw ng kalayaan, isa puso natin yun. Alam nyo bakit? Kasi hindi lang tayo naging malaya mula sa mga mananakop, kundi isang katunayan din na pinalaya tayo ng Panginoon. Amen ba? So, unang-una, pinalaya tayo mula sa bansang nanakop sa atin at meron din namang Diyos na pinalaya tayo sa kasalanan. Merong Diyos na papalayain tayo, pinalaya tayo sa anumang uri ng sakit at karamdaman, sa lahat ng pain na dala natin sa ating mga madidilim na nakaraan, pinalaya tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Araw ng kalayaan, sabi mo sa katabi mo, malaya ka na kapatid. Kaya wag ka nang mamuhay na parang isang nakakulong na tao. Sabi mo, parang ka bang nakakulong Sabi mo, wag ka nang mamuhay sa past mo. Past is past. Ayan. Pinalaya ka na ng Diyos sa kasalanan, huwag ka nang mamuhay sa kasalanan. Amen? Amen? Pinalaya na tayo ng Diyos. I-claim natin yan. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos ngayong umagang ito? Ayan, araw ng kalayaan. At alam naman natin, kaya natin nakuha ang kalayaan ng ating tao ang nagsakripisyo para tayo ay maging malaya. Amen ba? Magbigay tayo ng isang tao na naging daan para lumaya tayo. Bayani, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Juan Luna, ano ba ba? Tito Big and Joey, Malupiton, Tom Jones, BBM. Ayan. So basically, marami tayong kilalang mga tao, mga hero, mga great person, legend na naging daan para maging malaya tayo. Amen? Amen. Maraming naging daan. Maraming namatay, nagbuwis ng buhay para tayong maging malaya. Pero alam nyo ba, merong isang tao sa history na nakasulat na hindi natin kilala, pero naging isang daan din pala para maging malaya tayo nung panahon ng Japanese colonization. And that is this person. Sino yan? Mama Mayot na. Kamukha daw ni Mama, no? Ayan, tingnan natin mabuti. Ayan, so yan ay si Josefina Guerrero. Sino nakakakilala sa kanya?
Wala, di ba? Sino yun, Kuya Ray? Ako rin eh. Nung una, hindi ko rin kilala. Nag-search talaga ako. No? Ng isang tao na naging part ng kalayaan natin na hindi naging kilala o naging tanyag. Siya ay si Josefina Guerrero. At si Josefina Guerrero ay isang upper class Manila girl. Oh my God! Manila girl. Tapos lahat ng mga Manila girl. Upper class ha, pag sinabing upper class, hindi lang to basta estudyante. Ito ay yung mga, sa panahon natin ngayon, ito yung mga konyo-konyo, tapos makikita natin doon sa UP at ano yan, yung mga sumisigaw na papatalsigin ng gobyerno, mga ganyan, upper class, mga elite, no, nung panahon ng Japanese colonization. So, sa madaling salita, Josefina Guerrero is not a normal girl na kilala mo. Ha? Oh, grabe, hindi no normal girl. Siya ay isang Filipino spy during World War II. Filipina spy during World War II. At alam niyo ba na si Josefina Guerrero, bakit ko nasabi na isa siya sa mga naging key role ng Japanese colonization, kaya naging malaya tayo? Bakit siya naging magaling na spy? Una, dahil siya ay unsuspicious and effective surveillance asset for American Allied Forces. Naging espiya siya. At sabi dyan, she is unsuspicious. Sabi mo sa katabi mo, unsuspicious. Nakakabulol yung madaming S, no? And effective surveillance. Yan ay dahil siya ay merong, sabihin natin, leprosy. Ang leprosy or sa ibang pagkakilala dito, Hansen's disease. Ito yung mga tao na merong sakit sa balat, dinudugo yung balat, may sugat, napakarami, balot na balot ng sugat, tapos makikita mo talaga yung mga laman loob nila lumalabas, may gumagapang doon, nakikita mo doon si di ba? Yan, di ba? So, that is leprosy, that is Hansen's disease. Kaya pala, so sa Tagalog, ketong. Sabi mo sa katabi mo, may ketong ka ba? O wala, kasi nakita mo naman, sabi ko sa kanina, you are neat and clean today. So, walang ketong yung katabi mo, ha? Pero pwede mong kutungan pag hindi nakikinig kay Kuya Ray ngayon, ha? Ayan, she has leprosy. So, meron siyang ketong. Kaya pala effective siya kasi meron siyang ketong. Alam niyo ba, sabi dito sa history kapag binasa nyo, na siya ay nakakadaan sa mga Japanese checkpoint nang hindi man lang siya hinahawakan. Kasi nga may ketong siya. And that time, kapag may ketong ka, it is so foreign disease para sa mga tao nung panahon na yon. Bakit? Kasi nga, imagine, ngayon nga lang imagine niyo kung ako nagsasalita dito, may mga langaw-langaw lumilipad dito. Kita niyo, may mga sugat-sugat ako. Siyempre, nakakadiri, di ba? Nakakatakot hawakan, baka mahawa ka. Kasi nga, sabi nila nung panahon na yon, nakakahawa ang ketong. Kaya si Josefina Guerrero, epektibong spy, magaling na spy. Imagine, dumadaan siya sa mga checkpoint, may mga dala-dala siyang mga information na galing doon sa mga base ng Japanese, and then dadaan lang siya at ibibigay niya sa American soldiers. Kaya naging epektibo. At si Josefina Guerrero, nung nakalaya tayo mula doon sa mga Hapon, siya ay pumunta sa Amerika at ginamot siya doon at siya ay gumaling dahil din sa naging ambag niya sa ating kalayaan sa Pilipinas. So today, meron kayo natutunan. Sino si Josefina Guerrero? Isang spy ng Japanese colonization. Meron siyang ketong. Pero yung ketong niya, yung sakit niya na nakakadiri, na nakakahawa sa mata ng mga tao ay hindi naging dahilan para maging tanyag siya, para hindi maging dahilan ng kalayaan ng ating bansa. Amen ba? And I want you to tell you this today, mga kapatid, brothers and sisters, na kung ano man yung mga meron tayo, disease, sakit, karamdaman, na sa paningin natin, hadlang para tayo ay maka-move forward or tayo ay maabot natin yung pangarap natin o yung gusto nating magawa, I want you to tell you this today. Hindi magiging hadlang yan. It is depende doon sa kung paano mo ito titignan at kung paano mo ito gagamitin. Katulad ni Josefina Guerrero, imagine siya ay may ketong pero naisulat ang kanyang pangalan sa ating kalayaan, sa ating bansa. Amen? Amen? And today, many of us wear an armor of success. No? Si Josefina Guerrero, alam ko na bagamat marami siyang naging fit, no, mayroon siyang naabot at naisulat ang pangalan niya sa ating bansa,
Pero sa kabila ng kanyang skin disease, naniniwala ako, kapag meron tayo nito, insecure tayo. Nahihiya tayo. Itatago natin to. Amen? And many of us will wear an armor like an armor of success. Sa panahon natin ngayon, wala ka man ketong, pero yung anong bagay na tinatago mo sa katawan mo ngayon, sometimes itatago mo yan sa armor ng success. Kapag success ka, kung ano man yung mga depekto mo sa katawan, yung mga kakulangan mo, itatago mo sa success. At saan pa? Itatago mo yan sa smiling face. Diba? May pain, meron kang pinagdadaanan, may sakit ka, may karamdaman ka, may past ka na hindi mo pwedeng sabihin at itatago mo yan sa smiling face. Malungkot ka ngayon pero itatago mo yan sa smiling face. You will wear an armor na nakangiti ka ngayon. No? Meron ba dito niyan ngayon? Sana wala, dahil kung meron man, naniniwala ako, today may mensahe ang Diyos sa atin. And some of us wear an armor of acting tough. Strong person, strong personality, sa harap ng maraming tao, pero deep inside naman talaga, nalulungkot, nasasaktan, umiiyak ka. No? And some of us here, sana walang ganito. Kung meron man, may gagawin ng Diyos sa atin. And some of us wear an armor of stable career. Hindi ko kailangan yan dahil naniniwala ako. Meron akong magandang trabaho. Hindi ko kailangan gawin yan dahil meron akong pinagkukunan ng resources. Mayaman ako. I am wealthy. Hindi ko kailangan yan dahil mayaman ako. Kung may karamdaman ka, hindi ko kailangan ng Diyos. May mga taong ganyan. Ang kailangan ko, doktor. Dahil mayaman ako, mapapagaling ako ng doktor. Many of us wear that armor. An armor of wealth. And many of us here wearing an armor of righteousness. Wearing an armor of holiness. Portraying na tayo'y lumusunod talaga sa Panginoon. Pero deep inside, may mga ginagawa tayong labag sa kautusan niya. Labag sa gusto ng Diyos. And that armor makes you a holy and righteous person. But deep inside, ang totoo, ikaw ay may may sakit na gusto mong mawala. May pinagpipray ka sa Lord. Kaya nagsusuot ka ng armor na to. Mga kapatid, today, hubarin natin yon. No? And just like Josefina Guerrero, there is underneath lies of the leprosy or hidden pain you are trying to hide. And today, brothers and sisters, namatay. Ayan. Wait lang natin, ha. Hello, sound check. Yeah. Intermission number ko yan bago ano eh. Hello. Sound check. Sound check. Sound check. Check. Sound check. 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 Ba't yan nahuhugot, no? Hello. Sound check. Ayan. Intermission number dapat yun eh. Maganda yung entrance ko kaso na ano. Mali. Mali yung pasok ni Asher. Sayang yung ano eh. Yung kanta ko eh. Ayan. So, brothers and sisters, merong gagawin ng Diyos sa atin today and expect greater things na gagawin niya sa atin. Amen po ba? Amen. And katulad ni Josefina Guerrero, there is a story in the Bible na similar dun sa kanyang pinagdadaanan. A great person na katulad ni Josefina Guerrero, and I want you to share this to you today. Etong tao na to sa Bible, his name is Naaman. Sabihin mo, Naaman. Naaman. O, bahala kayo kung paano nyo bibigkasin, Naaman or Naaman. So, Naaman is a great person, a soldier, a highly regarded person, pinapabura ng Diyos. Siya ay mataas na may katungkulan nung panahon niya, pero tingnan natin ano ang kanyang storya. No, and my title for today, and I want to share this to you guys. Tayo tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Sound check, sound. Parang iba yung ano, no, sound mula kagaya kanina. Hindi kagaya kanina, no? Ayan. So our title,
My title na i-share sa inyo guys is Behind the Armors, Obedience to Restoration. So behind those armors that we are trying to hide, mga kapatid, huhubarin natin yan today para tayo ay ma-restore. Hallelujah. Let's pray. Father in heaven, Lord, have mercy on us. Mahabag ka po sa amin, O Diyos. Kami po ngayon ay nasa inyong harapan. Nagpapakumbaba ng aming mga puso, kung ano man, Panginoon, ang nasa puso namin, na dala-dala namin, those excess baggage, Lord God, na nagiging dahilan upang kami ay hindi namin maranasan yung great things, Father God, na ipaparanas nyo sa amin, na gusto nyo i-bless sa amin, Lord God, ay aming huhubarin ngayong araw na ito, Panginoon, at kami ay luluhod sa inyong harapan at magpapakumbaba. Lord, pagpalain nyo po ang puso ng bawat isa, at ang mensahe po ngayong, Lord God, ay aming manam ng Panginoon, at aming mapunan yung aming mga puso, Lord God. Hallelujah. In the name of Jesus, I pray, Father God, na maging pagpapala ang mensahe ngayong araw na ito sa puso ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po. Kami po ngayon ay makikinig. Open our eyes, our spiritual eyes, Father God, our spiritual hearts, Lord God. And I pray, Lord God, na gawin mo kami sisidlang walang laman, Panginoon, upang malaya kami at punuin mo kami, Panginoon, ng mga karunungan na galing po sa inyo, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, dinadakila sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat magsabi ng Amen. You may take your seat, guys. So, my title na gustong i-share sa inyo, mga kapatid, brothers and sisters, Behind the Armors, Obedience to Restoration. No? So, let's read. Now, Naaman was a commander of the army of the king of Aram. Aram is in Damascus. So, he was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. So, tingin tayo dito, the name Naaman sa ibang salin, or ang meaning nito, pleasant. So, when you say Naaman, pleasant, grace, or blessing. Kaya naman, kahit hindi siya taga-Israel, siya ay taga-Aram, Damascus, pero siya ay pinapaboran ng Diyos, because through him, the Lord had given victory to Aram. And imagine, yung mga credential ni Naaman. He is a great man in the sight of his master, highly regarded. And the Lord had given victory to him, and he was a valiant soldier. But despite of those credentials na magaganda, sabi dyan, but he had leprosy. Siya'y may ketong. Sa buhay natin, brothers and sisters, marami tayong mga but. Sabihin mo, but. Pogi ka naman eh. Kaso lang, but. Yun. Maganda ka naman eh. But. Diba? Matalino ka naman eh. But, walang tao ang walang but. Sabi mo, but, may paniki ka pala. Diba? So, Naaman, sabi dyan, great person, highly regarded, trustable person. Trustable, tama ba yung word ko? No? Pinapaboran ng Diyos at mataas ang tingin ng hari sa kanya, but may ketong siya. Tuloy tayo. Now, bands of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. She said to her mistress, "If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy." Ma'am, kung makikilala lang ni Sir yung propeta dun sa amin, papagalingin siya sa kanyang ketong. Imagine,
just take note of this, he is a young captive slave girl. In those times, wala kang boses kapag alipin ka. You are a nobody. So, bilang isang mataas na tao, may kakayahan si Naaman na hindi pakinggan tong taong ito, itong batang babaeng ito, dahil siya ay alipin lang. Let's take a look on the following verses. Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. Kahit pa paano, no, nakinig si Naaman. Kahit, maybe, hindi niya siguro talaga totally 100% totoo yun, pero sinabi niya sa hari. So, sabi ng hari, by all means, go! The king of Aram replied, I will send the letter to the king of Israel. So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. So this is a customary tradition na kapag pupunta ka sa hari, syempre, kailangan magdala ka ng mga regalo. At ang mga regalo na yan, makikita naman natin, luxurious nung panahon na yon. So tuloy po tayo. The letter that he took to the king of Israel read. Ito yung laman ng letter, no? With this letter, I am sending my servant Naaman to you so that you may cure him of his leprosy. Medyo may mali dun sa letter. Mapapansin po ba natin? Ang sabi diyan, sinulat niya sa hari. Hindi naman yung hari yung magpapagaling. Hindi naman yung hari yung kausap, yung sinasabi ng young captive slave girl. Ang sabi doon, yung propeta. Kaya syempre, ang reaksyon ng hari, as soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, Am I God? Diyos ba ako? Can I kill and bring back to life? Kaya ko bang pumatay at magbigay buhay sa isang patay na? Diba? Nagalit yung hari. Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? See how he's trying to pick a quarrel with me? Ginagalit ba ako nito? Inaasar ba ako nito? Pinuprobok ba ako nitong hari ng Aram? Bakit po? Kasi Israel yun eh. Aram yun, Damascus. So merong tinatawag na parang hidwaan. So may iniisip ng hari ng Israel that time, si Jeroboam po ata yun, based on my foreknowledge. No? Pero hindi na mahalaga yun. Tingnan niyo po, sabi diyan, he tore his robes and said, kapag ang hari po, hinubad ang kanyang balabal, no? May ibig sabihin po yun. Ibig sabihin po nun, galit, or ibig sabihin nun, siya'y nagluluksa. So, isa po itong act na kung saan parang nakakababa ng dignidad para sa isang mataas na uri ng tao. Kaya sabi ngayon ni Elisha, nung nalaman niya yun, when Elisha, the man of God, so si Elisha pala, yung propeta na tinutukoy nung batang captive slave, no? So the man of God heard that the king of Israel had torn his robes. He sent him this message, Why have you torn your robes? Have the man come to me? Papuntahin mo yung tao na yan, and he will know that there is a prophet in Israel. Papuntahin mo sa akin dahil hindi naman yung hari ang nagpapagaling. Hindi naman yung hari ang kausap ng Diyos. Ako, the prophet Elisha, no? So, Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Just look at this, brothers and sisters. Mahalaga to. Naaman went with his horses and chariots. Horses and chariots, just imagine, mga tao sila, lupon ng mga soldier, nakasakay sa mga kabayo at mga chariots, karuwahe, at pupunta sa bahay ng isang propeta na maliit lang, na barong-barong. Nai-imagine po ba natin ito? Sa panahon natin ngayon, para siyang katulad nito, yung presidente, si Bongbong Marcos, nakasakay sa isang Lamborghini na mahaba or limousine na may mga kasamang bodyguards, mga HPG nakamotor, tapos may wangwang dadating sa bahay mo.
Ganon ang itsura. Binibigyan ko lang kayo ng imagination, no? So, ganon ka-engrande yung dating neto ni Naaman. Bakit? Soldier siya, general siya, mataas na tao. Pupunta ngayon siya sa isang foreign nation na kung saan siya ay nanghihingi ng kagalingan, no? So, let's take a look at this. Kahit engrande yung pasok ni Naaman, ito ginawa ni Elisha. Elisha sent a messenger. Nag-chat lang si Elisha pala. Hindi niya sinin. Ay, mali ba? Sorry. Nagpadala ng alipin. For example, ako si Elisha, pinadala ko si Eros. Kumakatok ngayon si Naaman dun sa harap ng bahay ko. Labasin mo nga yun, Eros. Sabihin mo, eto, go! Wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Ang ganda ng message. Ang ganda ng pagkakachat ni Elisha. Go. Wash yourself 7 times. Marirestore ka. Malilinis ka. Ganda ng message. Amen ba? Amen? Kaso may problema. Alipin ang pinadala, ang dumating mataas na tao. Nakakabayo pa, nakakarwahe pa, parang knight in shining armor dadating sa bahay mo. Tapos haharap alipin. So yun ay disrespectful, brothers and sisters. Para kay Naaman. So nakakababa ng pride niya yun. Ba, mataas na tao ako, haharap sa akin, alipin. Amen? So, ang sabi pa, wash yourself 7 times sa Jordan River. Nung Jordan River nung panahon ni Naaman, ang pagkakalarawan dito, pag binasa natin sa Bible, Madi. Sabi mo, Madi. Oh, magagalitin. Maputik. Sabihin mo, maputik. Madumi. Yung swimming pool, mali. Hindi lang 7 times, only pa. Pero sa Jordan River, madumi, maputik, lulublob, general, mataas na tao, hello! Hindi ako lulublob dyan kahit ako Hindi nga ako general Kayo ba? Lalo na kung general. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa? Nai-imagine ba natin yung scenario? General, lulublob, putik, madumi, ikaw na lang. Huwag na ako, boy. No? Pero yun ang mensahe ng propeta Ang simple lang sa totoo lang Kung malinis yung tubig. Amen? Simple lang. Lulublob 7 times. Magaling ka na. Tapos malinis ka na, wala ka ng ketong, himala yun, mga kapatid. Yung luminis ka sa ketong, gumaling ka sa ketong, himala po yun. Baka hindi natin nai-imagine ng malalim. Himala yun. Kaya nga yung simpleng mensahe, ang kapalit, isang himala, ang hirap sundin kahit ganun Bigyan kita 1 million, yung parang sinasabi ni Pastor, bibigyan ka 1 million pesos pero hindi ka na-attend ng church. Simple lang, di ba? Bibigyan ka 1 million, pero ang hirap. Bakit? Kasi merong pride sa puso mo. Alam mo yung pride na yun, positive ba? Hindi negative ba? Yung pride na, bakit? Mas gusto ko si Lord, susunod ako kayo, kaya sa pera na uubos, yung yabang, hindi. Diba? Yung yabang mo sa Lord, hindi sa yabang sa ibang bagay, yung tinutukoy ko. So, tuloy tayo. Lulublob daw sa tubig. General siya. Nahirapan tuloy si Naaman sundin. Kahit simple yung mensahe, kahit simple yung pinapagawa, lulublob lang, magaling ka na. Tuloy tayo. Ano bang ginawa ni Naaman? But Naaman went away angry and said,
I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over on the spot, and cure me of my leprosy. Brothers and sisters, ang ina-expect ni Naaman, ang granding pagpapagaling, ang granding himala, yung bababa yung langit dito sa lupa, yung may mga dadating na mga butterfly, tapos bibiglang ihinto yung paligid, babagal yung mga takbo ng mga tao, tapos may aawit na anghel at bababa. Pinapagaling ka na ng Diyos. Yun ang ine-expect niya eh. Kaso hindi. Pinadala niya messenger. Wala siyang messenger, Viber lang. Just kidding, no? So, ine-expect ni Naaman, ang grande. Bakit po? Nasanay kasi ang mga democratic person on that time, on their time, lalo na nung panahon pa lang ng mga labanan, ng mga war, ng mga kings and prophets, yung mga hari, yung mga soldiers, sanay sila na yung mga religious person, yung mga tao sa mga simbahan ng panahon ngayon is humihiga, lumuluhod, humahalik sa paano mga matataas na tao sa may katungkulan. Nasanay sila sa ganon, na pagsasalubungin sila ng mga religious person. Oh, sir, sige po, upo ka dito, sir. Nasanay sila sa ugali na gano'n. Pero iba ang totoong lingkod ng Diyos, si Prophet Elisha. Hindi siya katulad ng mga religious person na yon, na lulumuluhod sa mga taong may katungkulan lang. Hindi siya gano'n, mga kapatid. Bakit? Siya'y tunay na lingkod ng Diyos. Ang pinaglilingkuran niya, hari ng mga hari. Hindi lang hari ng kingdom dito sa mundo, kundi hari ng lahat ng kingdom. Ang ating Diyos ang kanyang pinaglilingkuran. Kaya hindi siya luluhod sa tao at harap dahil siya ay isang propeta ng ating Diyos. So, nagalit si Naaman. Akala niya ganun yung ine-expect niya. So, tuloy tayo. Sabi dito, are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Couldn't I wash in them and big lengths? So he turned and went off in a rage. No? Nagalit, umalis, lumaya siya ngayon, na bad trip si Naaman, no? Tuloy tayo. Naaman's servant went to him and said, my father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed? Sir, kung sinabi nung tao na yon, great man na yon, na propeta na yon, nagagawa ka ng isang kahimahimala, kagilagilalas na bagay, di ba gagawin mo? Di how much more yung simpleng pinapagawa lang na lumubulog ka, malilinis ka. Take note of this, tandaan po natin ito. Yung servants, ang sabi nila, sir, sundin mo na lang. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na lang kasi. Di ba? Pero mahirap sundin ang simpleng utos, ang simpleng suggestion, ang simpleng idea pag galing sa taong mas mababa sa iyo. Kapag meron kang yabang. Katulad ni Naaman. May dating si Naaman eh. Soldier, general, sabi mo general. Ayan, di ba? So, he went down. Eto na. Dami pang ano ni Naaman eh. Pakipot pa, susunod din naman pala. Sabi mo sa katabi mo, pakipot ka, susunod ka din pala. Pinahirapan mo ba sarili mo? Di ba? Kung sumunod ka, di sana tapos na agad. Amen? So, si Naaman, he went down and dipped himself in the Jordan 7 times. Nilublob niya sarili niya. Piniis niya yung maduming tubig. Nilublob niya 7 times. And the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Nung sumunod siya, hindi lang siya gumaling. Hindi lang nawala yung ketong niya, nagmukhang bata pa. Pag sumusunod ka pala sa Panginoon, brothers and sisters, pabata ka ng pabata.
Kaya tingnan mo yung katabi mo. Pag mukhang matanda yan, baka mamaya ayaw sumunod sa Lord. May dala na akong tubig, walang nag-aabot sa akin eh. Gising ba tayo? Introduction pa lang ako, sorry ah. Nalinis, young boy. Nagmukhang bata. So kung 65 na si Naaman, nagmukha siyang 30. Amen? Tuloy tayo. Then Naaman, all his attendants, went back to the man of God. He stood before him and said, "Now I know that there is no God in all the world. Ngayon, alam ko na walang ibang Diyos sa mundong ito, kundi ang Diyos ng Israel. So accept a gift from your servant." May regalo po ako sa inyo. Now, nakita natin yung kwento ni Naaman. And my first point, gusto kong ituro sa inyo ngayon. 4 lang to. Actually, 150 to. Niles ko lang sa 4 para kasi baka hindi na kayo makaswimming, magalit kayo sa akin. Di ba? So, my number 1 point here, brothers and sisters, and the Lord, a message ng Lord sa atin today, nawala. Hala. Nawala. Pas, iba po yata yung ano nyo, Pas. Wait lang ha, mga kapatid. Yung ano po, yung last na slide po. Ay, last na... Opo, nasinan ko sa inyo. Ay, ayan po. Brothers and sisters, my point number 1. Ready? Sorry, madaming interruption. Okay na. So, help comes from lowly voices. Number 1 point, kadalasan ang mensahe ng Diyos hindi galing sa matataas na tao. Hindi ipapadaan ng Diyos sa pastor mo. Minsan ang mensahe ng Diyos hindi ipapadaan sa leader mo. Hindi ipapadaan sa nanay mo, sa mga tao mas mataas sa'yo. Minsan ang mensahe ng Diyos dadaan sa mga lowly voices. Doon sa mga taong akala mong hindi gagamitin ng Diyos. Meron na ba sa atin naranasan to? Na merong tao sa buhay mo na akala mo wala siyang maitutulong sa'yo, na akala mo wala siyang kwenta or walang ambag sa buhay mo, pero dumating ang araw, dumating ang pagkakataon na dahil sa simpleng idea, simpleng suggestion na in-offer niya sa'yo, may naging change, may naging pagbabago, may naging tulong sa'yo. Because, brothers and sisters, help comes from lowly voices. Lalong-lalo na kapag meron na tayo Pag meron na tayong yabang sa sarili, na hindi na natin na-acknowledge yung mga mabababang tao, yung mga akala natin walang maitutulong sa atin, pero may mga pagkakataon na sila pala yung gagamitin ni Lord. Amen. Yung akala natin hindi siya gagamitin ng Lord, pero ginamit ng Lord. Amen po ba? May mga pagkakataon nga ako nga na parang kahit hindi man totally direct yung turo, pero ma-appreciate mo minsan yung message ni Lord, dadaan siya sa mga tao sa paligid mo. Amen po ba? Balikan natin yung sabi dito, a young girl from Israel, and sabi niya dito, if only my master would see the prophet. Ano yung lowly voices dito sa story? Yung young captive girl. Pangalawa, yung mga servant. Sabi ng mga servant, "Sir, sundin mo na lang. Kung ikaw ay general, mataas na tao, hindi ka basta-basta makikinig sa kanila."
That's why, brothers and sisters, ang tulong na galing sa Diyos minsan, ang mensahe ng Diyos, dadaan sa mga lowly voices. Amen? So your current circumstances do not define your capacity to be a vessel for God's miracle. Your faith in His power does. Hindi issue dito kung maliit ang tingin mo sa sarili mo. Mga kapatid, kahit minsan nanliliit tayo sa paningin natin, pinapalaki ng Diyos yan. Binibigyan tayo ng courage na hindi mahalaga kung ano yung status mo ngayon. Hindi mahalaga na porque wala kang pera, wala ka ng boses. Hindi. Oo, sa panahon natin ngayon, ganyan eh. Pag mahirap ka, wala kang boses dito sa society. Pero yan ang binabasag ng Diyos na kahit yung sa paningin ng tao o sa standard ng tao, walang boses, sa harap ng Diyos, meron. Dahil may mga pagkakataon ng Diyos, ang ginagawa niya, He chooses the weak things of the world to shame the strong, that no flesh should boast in His presence. Para wala tayong ipagyabang sa harap niya. Kaya minsan gagamitin ng Diyos mga mababang tao sa paningin natin. Bakit? Para alisin yung yabang sa sarili natin. Alisin yung pride sa puso natin. Gagamitin ng Diyos yung mga hindi mo ina-expect na gagamitin niya. Amen po ba? So you are not too small to be used by God. Bagamat yung batang babae ay alipin, bagamat yung mga alipin ni Naaman ay mga alipin lang, pero hindi sila basta alipin lang. Dahil yung kanilang pagiging alipin ay ginamit ng Diyos para si Naaman ay makaranas ng pagpapagaling. Amen po ba? So katulad ni Josephine Guerrero na ating napakinggan kanina, yung kanyang storya, bagamat siya ay may ketong, pero nagamit yon para mapalaya ang bansa natin. Amen ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! So you are not too small to be used by God. Brothers and sisters, God's command is simple. That is my second point. Minsan, ang mensahe ng Diyos, ang utos ng Diyos, simple lang, walang keche-bureche. Amen ba? Simple lang eh. Ang sabi ng Lord, go! Wash yourself 7 times in the Jordan River, and you will be restored, and you will be cleansed. Simple, pero mahirap pag ikaw ay may daladala sa sarili mo. Amen ba? So, when we are trapped in those I thought moments, mahirap sundin ang simpleng command ng Diyos pag meron sa isip natin yung salitang I thought. Akala ko kasi. Kaya nga sabi nila, maraming namamatay sa maling akala. Akala ko kasi, hindi yun si Lord eh. Akala ko kasi nagbibiro lang si Kuya Ray eh. Kaya hindi ko sinunod eh. Akala ko kasi okay lang sa kanya eh. Akala ko kasi okay lang kay Lord. Brothers and sisters, simple ang command ng Diyos, pero madalas mahirap gawin pag meron tayong expectation na hindi naman yun ang expectation ng Diyos. Yung nilalagyan natin ng standard, yung standard ng Diyos, na yung way ng Diyos, binabasag natin at pinapalitan natin yung way natin. Mga kapatid, hindi ganon. Sabi dito, I thought that He would surely come to me. Ang expectation ni Naaman, ang granding pagpapagaling. May bumababang mga kalapate at anghel. Hindi po ganon mga kapatid ang ginawa ng Diyos, kundi sa simpleng paraan. Ginawa ng Diyos yung mensahe niya para si Naaman ay gumaling. Pangalawa, yung simpleng mensahe ng Diyos, mahirap sundin if we are found on our expectation. Yung nabubuhay tayo doon sa expectation natin. Amen? Pangatlo po, pag meron ito, sabihin mo, basahin natin sabay-sabay malakas. Mahirap sundin ang Diyos kapag meron kang chicken. Chicken fried. Mamaya may fried chicken tayo ha. So niready ko talaga yan kasi relate sa message natin. Biro lang. Mga kapatid, yung simpleng mensahe ng Diyos mahirap sundin kasi mayroong pride.
Amen? Huwag kang makihalubilo sa hindi mo kapananampalataya. Simple. Amen? Mahirap pag may pride. Kuya Roy, mahal ko siya. Babaguhin siya ni Lord, dadaling ko siya sa church. Pwede naman, totoo naman yun. Si Lord ang magbabago, hindi tayo. Amen? Mahirap sundin ang simpleng mensahe ng Diyos pag may pride. Si Lord nagbabago ng buhay. Amen? Hindi po tayo. Hindi ko kayang baguhin si Tricia, si Rina. Wala. We have no powers to change people. Pero yung simpleng command ng Diyos, kaya. Pag marunong at pag wala, si Lord may gagawin sa buhay mo today. Ang gusto ni Lord sa'yo today, bitawan mo yung pride. Bitawan mo yung fried chicken. Ilunukin mo. Amen? And that is the time a too simple command becomes too hard. So I will ask you a question today, mga kapatid, mga kabataan. When is the time too simple becomes too hard? Nakikinig po ba tayo? Kailan yung simpleng bagay nagiging mahirap kapag hallelujah, amen. Pangatlong point ko po today, malapit na ako matapos. Hindi pa pala. So we often miss our miracle because we are too busy looking for a spectacle, forgetting that God's power is most often found in the simplicity of obedience. Sabihin mo, simplicity of obedience. Minsan hindi pala nakikita yung milagro ng Diyos doon sa engranding expectation natin, kundi nasa kasimplihan ng pagsunod natin. Amen. Sumunod kahit hindi alam ang kasunod. Hallelujah. So sometimes a complex problem doesn't need a $1 million solution. It just needs a simple answer. Yes, Lord, help me. Basahin po natin mabuti ito. Sometimes, a complex problem. Yung mabigat na problema minsan, hindi kailangan ng $1 million solution. Yung sakit na sa paningin mo is nalulumo ka na, minsan hindi kailangan ng $1 million doctor or hospital to cure you. Yung pain na pinagdadaanan mo ngayon is sometimes doesn't need a $1 million solution. Minsan ang kailangan lang simpleng, Lord, help me. Meron po akong gustong i-share sa inyo tungkol dito sa point na to, na yung mga complex na problema, minsan kailangan lang ng simpleng pagsunod eh. Diba? Nung first time ko pong magkamotor, pumunta kami ng Infanta Quezon, tapos second hand yung motor ko noon, tapos pabalik na kami, nagka-problema, ayaw na umandar. So, ang layo pa namin. Talagang tinulak pa ng kasama ko, tinulak nila yung motor, hindi ako, nakasakay ako sa motor, ha? Tinulak nila ako, nakasakay sa motor, hanggang doon, kung saan may mahanap kaming nag-aayos na mekaniko. Pagdating doon, binuksan lahat, hinubaran, talaga pati yung mga wires, lahat kinalikot, hindi nahanap yung problema. At ang ginawan lang niya ng simpleng solution. Tinap lang yung wire para umandar yung motor. At nakauwi ako. Simpleng solution doon sa complex na problema. Pero eto pa, pagdating namin dito sa Maynila, sa Valenzuela, pinaayos ko yung motor. Yung hindi nilang nahanap na sakit doon ng motor, dito nakita namin. At simple lang pala, may kailangan lang palitin na maliit na pyesa. Yun lang yung problema. Napakaliit na bagay, pero sinira yung napakalaking imahe ng motor, di ba? Simpleng problema, pero naging malaking problema. Minsan, mga kapatid, yung malaking problema ang kailangan lang maliit at simpleng solusyon. Sa buhay natin, maraming ganyan. Yung malaking problema, kailangan lang ng Lord, help me. Lord,
help me. Katulad ni Naaman. Bakit po? Kasi pag humingi tayo ng tulong sa Diyos, that is a sign of humility. Contrast to pride. Amen? So, my third point, malapit na ako matapos. Okay ba kayo? Okay ba? Malapit na ako matapos ha, dyan lang kayo. So, obedience unlocks miracle. So, yung sa pagsunod, merong nabubuksang himala. So, tingnan natin. So, he went down, sumunod siya. Nilublob niya yung sarili niya sa tubig kahit mahirap sa kanya. At anong nangyari? Gumaling siya. Hindi lang siya basta gumaling, kundi siya ay nagmukha pang bata. So, Naaman's biggest barrier to healing wasn't his skin disease. It was his pride. So, hindi pala yung ketong, yung problema niya. Kasi kayang pagalingin ng Diyos eh. Yung ketong niya. Ang pinaka-problema niya nung time na yon, yung pride niya bilang isang general, bilang isang mataas na tao, may katungkulan at pinapabura ng Diyos at may mataas ang tingin ng hari. Para sa Diyos, madaling gamutin ang sakit niya. Ang problema, yung yabang, yung pride, yung ayaw magpasakop, yung ayaw sumunod. Amen? Are you still there? Amen? So, Naaman, ang problema niya pala, yung pride. Sa buhay natin, brothers and sisters, kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, kung ikaw man ay may malaking problema, kung ikaw man ay may karamdaman, kung ikaw man ay pinagsisisihan na ginawa mo sa buhay mo ngayon, kayang-kayang pagalingin ng Diyos, kayang-kayang arsinin ng Diyos yun. Simple lang yun sa Kanya. Kailangan lang alisin natin yung pride. Yun yung biggest problem ng humanity. Yun yung biggest problem ng tao. Yung pride. Yung ayaw humarap sa Diyos. Dahil akala ko kasi, we are trapped on those I thought moments natin. Na akala natin okay lang, pero hindi pala talaga. Kasi nagiging harang yon para maranasan natin yung biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Ibibless ka na pala ng Lord. Ang problema, mayroong pride. Ang yabang, ayaw mo. Bakit? Kasi akala mo. Amen po ba? So, God wasn't just testing His skin, He was testing His heart. Yung pala yun. Hindi naman pala issue talaga yung issue sa balat eh. Yung issue sa puso pala ang mas mahirap gamutin. Kaya kang pagalingin ng Diyos kung may nararamdaman ka ngayon, kung may sakit ka ngayon. Amen ba? Kaya kang i-bless ng Diyos ngayon. Amen ba? Kaya kang payamanin ng Diyos ngayon. Amen ba? Testing ng heart. Ayusin ang puso. Amen? Kaya kang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya mo yun. Amen? Kaya mo yon? Amen? Sumunod sa Diyos. The way of the Lord is not found in the complexity of our demands, but in the simplicity of our obedience. So, ulit lang. Ewan ko bakit. So, do not let your pride in how things should be prevent you from receiving the blessing of how God says it will be. Hallelujah. No? Huwag nating hayaan na maharangan ng pride natin yung pagpapala ng Diyos na paparating sa buhay natin dahil lang meron tayong barrier, harang na nagiging hadlang, no? And last but not the least, healed person shows result. Sabihin mo, may resulta. Ang pinagaling ng Diyos, may resulta. Amen? Kung nagbabasa tayo ng Bible, meron story sa Bible na yung babae na dinudugo, na humawak doon sa laylayan ng ating Panginoon, dinudugo po yun gumaling. Yung babaeng dinudugo, humawak sa laylayan ng Diyos, gumaling. Yung Roman soldier na namatay yung anak niya, pero nabuhay. Ang simple ng kumandang Diyos doon. Ang sabi ni Lord, ang sabi ni Jesus doon sa Roman soldier, umuwi ka sa inyo, buhay ang anak mo. Simple. Di ba?
Parang ang hirap nun, no? Patay yung anak mo, tapos sasabihin sa'yo ni Jesus, umuwi ka, buhay naman siya. Lord, patay nga eh, umalis ako, patay eh. Di nga, Lord eh, umuwi ka nga, buhay nga. Di, Lord, patay nga kasi umalis ako, patay. Di ba? Pwede tayong makipagtalo sa Diyos kasi nga merong pride. Mali yung expectation natin. Naakala natin yung hindi maabot ng isip natin, hindi kagaya ng isip ng Diyos. Ang sabi ng Lord, doon sa Roman soldier, umuwi ka, magaling anak mo. Si Lazarus namatay at binuhay ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, natutulog lang siya. Ang simple, di ba? At alam niyo po ba, lahat nung mga tao ngayon, nung pinagaling sila ni Jesus, lahat sila nagbalik sa Diyos. Anong pagbabalik yung ginawa nila? Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Ipinakilala nila si Jesus doon sa ibang mga tao. At sinabi nila, pinagaling kami nitong gurong ito na ang pangalan ay Jesus. No? So, healed person shows results. So, Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, "Now, I know that there is no God in all the world except in Israel. So, please accept a gift from your servant." So, ito ay common tradition sa panahon nila na nagbibigay talaga ng gift. Pero, ang gusto ko lang sabihin sa inyo dito, yung siya ay bumalik. Ang gusto ko lang ipunto dito, mga kapatid, nung si Naaman ay bumalik kay Elisha. Bakit po? Kasi ang tendency, nature ng tao, hindi na babalik eh. Maraming pinagaling ang Diyos nung panahon na to, pero hindi bumalik at nagpasalamat. Pero si Naaman, bumalik, nagpasalamat, hindi lang yon, may dala pang regalo. Alam mo yung mga sabi ni Elisha sa mga sumunod na mga talata, sabi ni Elisha, hindi ako tumatanggap ng salapi na salapi na galing sa taong pinagaling ng Diyos dahil hindi ako ang nagpagaling sa iyo, ang Diyos. Kaya umuwi ka sa inyo at dalin mo yung mga regalong yan. Not to disrespect Naaman, pero ang gusto sabihin ni Elisha doon, na walang bayad ang himala ng Diyos. Na walang bayad ang pagpapagaling ng Diyos. Amen po ba? Na walang anumang halaga o salapi na maitutumbas doon sa ginawa ng Diyos kay Naaman, brothers and sisters. Amen po ba? Pero ang pinakapunto ko dito, babalik si Naaman para magpasalamat. Sino po dito nakaranas ng blessing ng Diyos at after nun nagpasalamat sa Panginoon? At hindi lang yun, binilik niya pa yun at isinero niya pa. That is the essence of God's blessing to be shared. Amen ba, brothers and sisters? Amen po ba? Amen. Kaya tayo ay pinagpala ng Diyos, pinagaling ka ng Diyos, ibalik mo sa Panginoon kahit sa anong paraan, basta nagbabalik tayo sa Kanya at nagpapasalamat tayo sa Kanya. At katulad nito, brothers and sisters, true healing is not the end of the journey. It is the beginning of life surrendered to the giver of the gift. So today, meron tayong baptism na similar dito sa story ni Naaman, mga kapatid. At para sa lahat ng mga magbabaptize, mga kapatid, kino-congrats ko kayo dahil kayo ay sumusunod sa Diyos. Bakit mahalaga po ang pagbabautismo? Dahil yan ay iniutos ng ating Panginoon. Makinig, inuutos ng ating Panginoon. Command. Amen? Pangalawa, ginawa mismo yan ng ating Panginoong Yesus. Mismong si Kristo ay nagpabautismo. Amen po ba? Amen. Alright? So, pangatlo, dahil po yan ay ating outward expression of our faith, na kapag tayo ay nagpabautismo, tayo ay sumusunod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya, congrats ko sa lahat na magpapabautismo. Congrats kagad. Dahil lahat, nung napakinggan natin storya, lahat yan naniniwala ko, mapupulfill today. And congrats sa inyo. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. At ang bautismo na yan, hindi yung tubig ang ako lahat ng mga pinag-pray ko nawala kasi lulublubo ko sa swimming pool. Okay dun. Gusto babalik ako sa casa konsorte. Lulublubo ako dun. Hindi po, ha? Katulad ni Naaman, hindi naman yung Jordan River yung nagpagaling sa kanya. Tama po ba?
Ang nagpapagaling sa kanya, yung kanyang obedience sa Panginoon. Yung kanyang pagbaba ng kanyang pride at pagtanggap na siya'y mababa sa harap ng Diyos at kung ano ang inuutos ng Diyos, sinunod niya. It is his outward expression of his faith in the Lord. Amen po ba? So sa lahat ng sumusunod, naniniwala ako, merong pagpapala ang Diyos. Amen. Hallelujah. And the greatest miracle is not the removal of your burden. Ang greatest miracle daw pala, hindi yung natanggal yung ketong ni Naaman, but the discovery of the God who carries you through it. Amen po ba? Nung nalaman mo, nakasama mo pala ang Diyos habang daladala mo yon. At nung pinagaling ka niya, bumalik ka sa Kanya dahil siya ang may gawa at nagpagaling sa iyo. Hallelujah! Pwede ba natin palakpakan si Lord? Nung nalaman mo, kasama mo pala si Lord. Kahit pala may karamdaman ka, kasama mo si Lord. Ang kailangan mo lang pala, sumuko sa Kanya, sumunod sa Kanya, ipakita mo yung pagsunod sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah! And when you have truly encountered the grace of God, kung talagang tunay nating naranasan ang biyaya ng Diyos, you do not return to your old life the same. Amen po ba? Hindi ka na babalik sa dating buhay mo. Kung ikaw ay manginginom noon, hindi ka na manginginom ngayon. Bakit? Kasi ikaw ay binago na ng Diyos. Hallelujah! Amen po ba? Sabi sa Romans chapter 12 verse 1, do not conform to the pattern of this world. Ano ang pattern ng world na to? Pag may birthday, inuman. Pag may kasiyahan, inom tayo. Ang pattern ng mundo na to, ganun yon. Pero ang pattern ng Diyos, hindi ganun. Kung may kasiyahan, ipagpasalamat natin sa Diyos. Bakit? Kasi blessing yon. Amen po ba? Hallelujah! Hallelujah! You do not return to your old self. Kaya congrats sa mga magpapabautismo ngayon, brothers and sisters. Dahil today, sinasabi ng Diyos sa iyo, you are not the same. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi doon, you are a new creation. The old has gone, the new has come. Sabihin mo sa katabi mo, you are a new creation. Kaya kung dati kang nagmumura, nagmamahal ka na.